Sa isang tahimik na bahagi ng San Aquilino, may isang lugar na hindi lamang nakatayo bilang gusali, kundi patuloy na nagiging bahagi ng buhay ng mga tao. Magandang araw! Narito tayo ngayon sa The Foursquare Church sa San Aquilino. Sa dokumentaryong ito, layunin namin tuklasin kung paano ito naging bahagi ng komunidad mula sa pasimula hanggang sa papel na ginagampanan nito ngayon sa henerasyon. Ang The Foursquare Church ay kabilang sa mga samahang Kristiyano na umusbong at lumaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa San Aquilino, ang simbahan ay nagsisilbing lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao, hindi lamang para sa pagsamba, kundi para sa pagbuo ng ugnayan at pagbabahagi ng pananampalataya sa iba't ibang henerasyon. Kung mapapansin ninyo, makikita sa itaas ang 4 na simbolo na may kaugnayan sa kanilang paniniwala. Ang krus bilang tagapagligtas, ang baso bilang tagapagpagaling, ang kalapati bilang bautismo sa Espiritu Santo at ang korona bilang haring darating. Pinagsama-sama ang mga simbolong ito ang bumubuo sa tinatawag na Foursquare Gospel na nagsisilbing batayan ng kanilang pananampalataya. Sa loob ng simbahan, makikita ang pakikilhok ng mga miyembro sa iba't ibang gawain tulad ng pagsamba, kabilang ang pag-awit at sa iba't ibang anyo ng paglilingkod. Sa mga gawain ito, nagpapakita kung paano nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang pananampalataya. Para sa ilan, ang simbahan ay nagsisilbing lugar ng gabay, suporta at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Upang mas maunawaan ang karanasan ng mga kabilang sa komunidad, nakapanayam namin ang ilan sa mga miyembro ng simbahan. Magandang araw po. Maaari po ba namin malaman ang iyong pangalan at edad? At gaano po kayo katagal na miyembro ng simbahan? Ang pangalan ko po ay si Jose Bernardo. Ang edad ko po ay 75 years old. Mula nung itataga-simbahan dyan ay naging member na ako mula pa ako sa Panulong hanggang dito. So, paano po nagsimula ang simbahan dito sa San Aquilino? Ang simbahan ko sa Naklit ay talagang ako po ay witness dyan. Nung medyo mahabang istorya nga lang ito, ang dahilan po niyan ay ang baha kasi noon niya sa Barok ay matagal humupa. At dahil dyan, ang mga kapatiran dito na natrap sa Udyong at saka sa Naklino ay hindi makatawid doon sa Roma, sa Panulong, doon nakasimba. Ngayon, ang naging pansamantalang simba na pagtitipunan nila, yung aking bayaw na si Manongani Minyon, nabili nila yung bahay dyan ni Tuyang sa Punto. Ito ay nanay na apa, mga sa Punto dyan. Ito ay nabili dyan ang bahay nila dyan sa tinatayuan nga ng bahay nila ni Sultan. Ngayon, pansamantala silang natitipon doon sa bahay ng aking bayaw na si Manongani. At dahil ang baha noon ay talagang matagal at buwan halos bago humupa ang tubig, habang pansamantala siyang gumagawa ng panja ng nagtitipon, tuwing gawain, prayer meeting, Bible study, paano ginagawa doon sa Panulong ay yun din ang ginagawa nila dyan. Hanggang nabalitaan nila na itong lote ni Daddy Mortel ay binibenta, itong liban na si Brother Beto Constantino, nung humupa yung tubig sa Barok, in-inform agad o pila alam agad kay Pastor Senior na Procopio Morante. At tuwang-tuwa si Senior Pastor at nagkaagad-agad na nagpadala ng sulat doon sa supervisor, Mr. Supervisor. Ang scope doon ay malawak pa. Ang scope noon ay Romblon, Mindoro, Caluya District. Kaya doon ang pinaka-main office nun ay sa Udyongan. So nagpadala ng sulat itong si Pastor Senior sa kay Jack Fritze at nag-respond naman na okay, lalo maganda na mabili itong lote na ito. Then nung
nung kasalukuyan na hindi pa nababayaran, ay pansamantalang pinatuyuan ng bahay dyan, ng church dyan sa Naklino na yan, na pagaman light materials, ang haliga, ang mga kawayan, ang mga dinding at bubungayari sa dahon ng nyog, at pati bangko, ganun po ay pandun yung yari din sa kawayan. So maliit lang, at mayroon na habang ako noon ay gumagawa nung pinaka-offering plate, yung yari sa tingting ng nyog, ay meron lumapit na isang mayaman. Sabi, ito ba may sumisimba ba dito? Ay, sabi ko, meron po, para may tutulungan ng kambing. Yan sabi nung mayaman na yon na taga sa Naklino din. At yung lugar na yan, yan ang shortcut way na papuntang San Miguel. Yung lugar na yan. Kaya nung sa ganun, para bang sabi nga nung masabi ko na parang kulungan daw ng kambing ito, ay nagkataon naman na dahil shortcut way na dyan, ako bilang nag-presidente ako ng kabataan. Naglagay kami ng bakod, hakot kami ng mga palapa ng nyug dahil sa San Miguel na sa magitan ng Kariton. Si Brother Ilyong noon ay pinahiram yung kanyang kalabot Kariton hanggang masakot namin ng bakod dyan. Ay yun, parang nagkaroon privacy, hindi na naging kuha ng mga tao dyan sa San Miguel. At nagkataon naman nung bumagyo yung atang, bagsak lahat, pati lahat, at bumaba na yung gano'n. Kaya nang naging dahilan na nagkaroon ng church dyan. Later on, nung magkaroon na tayo ulit, nagkaroon ng plano dyan na tayo muli ang panibagong church, yung Second Temple, ay nagkaroon kami ng pagkakaisa yung mga lahat ng mga kapatiran. Dahil noon na may asawa din ako eh. Yun at yung nga na nung pumunta na dyan yung supervisor, si Jack Pixie, nagkataon naman na nandyan ako na ilalagay bagay yung pinakamuhon. At ako pinaka-witness doon. Nakita ko talaga yan kung saan nilagay yung apat na bato na tinirik dyan. Kaya yun ang history po ng simbahan na halos hanggang sa ngayon ay nagiging maundad po. Yung Second Temple ay giniba yun hanggang nagkaroon ng Third Temple sa ngayon ito nga. Yan po ang kasasayan ko. Pero salamat dahil sa baha ay nagkaroon ng Daughter Church. So ano po yung pagbabago inyong nasaksihan sa paglipas ng panahon? Ang pagbabago po na sa paglipas ng panahon, marami po akong nasaksihan. Una-una dyan na yung sa spiritual status naman ay tuwing madaling araw, kami ni Mrs. Nyan ay laging tinatawag na morning watch. Yung from 4 o'clock hanggang matapos yan, kung kailan matapos, mga 6 o'clock ng madaling araw, lagi kami nag-morning prayer. At magmula noon, itong si Senior Pastor, tuwing mananalangin, lagi katabi ako ni Pastor mananalangin dyan, ay laging sabi na nakikita sa pangitain na magkakaroon daw, maraming malalaki isda raw ang nakikita na. Ang ibig sabihin nun, mga miyembro na mga mayayaman at handang mga potential baga ng mga miyembro. At yung nga, nagkaroon ng tinatawag na improvement dahil may mga miyembro na dumating, hindi namin siya patakalain na yun nga, na sila pala ay bilang na magbigay at yan po nangyari at nagkaroon na improvement. Ngayon sa spiritual naman ay lalong nung time na kasi noon, sa spiritual naman ay talagang masigasig noon ang mga kapatiran sa love sa pag-attend sa Sunday school. Kuminsan pa nga, sa marami pang ang attendance kasi naging secretary, church secretary ako dyan. Sa record ay mas marami pa kuminsan na ma-attend sa Sunday school kaysa divine service kaysa ngayon. Kaya po ang nakikita kong improvement at yung sa mga kalipat ng panto, sa ngayon lalo pang nakikita ko ang improvement talaga ng church. So ano po ang kalagahan nito sa inyong buhay? Para sa akin po talaga malaking impact po na itong church na ito habang tayo pala ay lumalapit sa Panginoon at laging nagpapagamit sa Kanya,
Yung distant kasi sa aking sarili ay hindi lamang ako dyan naging marami akong katungkulan na ginagampanan nung una. Hindi lamang presidente ako ng kabataan. Nahawakan ko nung unang katungkulan ko dyan ay hinawakan ko yung tatlong department ng UFW at kabataan. Naging presidente ako dyan noon. At nung makalipas po ng mga taon, halos nagkaroon ng tinatawag na division na sabi kinakailangan iwalay na talaga yung kabataan sa mga may asawa. Then, yun nga, napahiwalay ako. At nung napahiwalay ako, nung mag-asawa ako 1975, I was promoted na talagang qualified ako na maging church council. Then nag-church council head ako. At bilaman doon ako naging Sunday school teacher. Tapos naging church secretary. Tapos naging yung praise and worship leader. Naging pati ako dyan. Naging nag-song leader din. Bukod pa doon, yung mga nagkalito ng mga panahon, naging presidente ako ng division, ang Adonai. Wala pa ang agapi noon. Naging presidente ako ng Adonai division. So natapos lang yung term ko doon nung magkaroon na ng agapi. Kaya yan po ang nasabi ko sa aking sarili na habang tayo naglilingkod sa Panginoon ay maraming mga talento ang pinagkakalog sa akin. So yan po na yan ang mga kung bukod pa doon may mga presidente pa po ng FM. Ganun. So, yan po, para sa akin po yung sa ngayon ay bagaman matagal na ako naging church councilor, almost mga 50 years na rin ako naging church councilor dyan. At nitong year nga ako ay medyo na-step down. Pero ang maging sa Sunday school teacher ako na medyo wala na rin. Pero hindi po yun ang para sa akin, hindi po yun yung katungkulan ng siyang mag-force sa akin na para maglingkod. Kundi sa akin ay yung na-promise ko baga na yung paglilingkod sa Panginoon dahil malapit ang puso mo sa Panginoon. Pag malapit ang puso mo sa Panginoon, may tungkulin ka man o wala maglilingkod sa Panginoon. Kasi kahit baga ikaw ay may tungkulin kung malayo naman ang puso mo, hindi ka attend sa church. Ayun sa akin eh. Kaya kahit edad ko na ngayon ganito, naroon pa rin yung eagerness ko na maglingkod sa Panginoon na meeting, Bible study, sa school. Gano'n yun po. Kasi yun ang desire na aking puso. Kaya sabi ni David kasi yung sa Psalms 7:4 na one thing have I deserve of the Lord that I will seek after, that I will dwell in the house of the Lord for the rest of my life, to behold the goodness, to behold the beauty of the Lord, and to inquire His temple. Parang for the rest of my life, hanggang ako na may lakas, ay maglilingkod ako sa Kanya. Yan ang para sa akin. May mga pagsubok po ba kayong naranasan at paano ninyo po ito nalampasan? Ay, sa pagsubok lang marami. Kasi nung binata pa lang ako, kaya nagiging sa ngayon, nag-stable ako sa Panginoon. Ako po ay tinubuan dito ng buko na hindi ko malaman kung anong klaseng buko yun. Naakala ko lani, pero hindi naman pala kulani. Then, habang tumatagal, lumalaki na parang buto na baga ng langka. At nahirapan ako maglunok. Talagang binata pa ko noon, nahirapan ako maglunok at lumuluha na ako pagkaluto. Ngayon, nalala ko yung si Dr. Yason dyan sa Ruas noon, siya ang sikat na doktor noon wala pang hospital yan. Nagpakonsulta ako sa kanya. Sabi niya, hindi yan ordinaryong pigsa, hindi yan ordinaryong buhay. Kasi may tauhan daw sa bunburan na ganun din daw ang katukan na inumpira ilang lumaki at yun ang kinagsabi na ikinamatay. Sabi niya sa akin, pumunta ka doon sa Manila, specialist na dapat ang pag-upira niyan dahil baka pag sa upira ay baka maputo yung vocal cords ko, hindi na ako makapagsalita. Kaya parang disrado ako ng sabi ko. Magkano naman ang gastos ng look? Ay, medyo depende yan. Malaki kahit halimbawa. Noon kasi ang Glorious Style talagang napakababa pa ang pera. Liit doon ay 50 centavos pa lang.
Sa 1973. Kaya sabi ko, umuwi ako ng Desperado. Dahil may isa lang ko dyan. Lumapa ako sa Katla, sabi ko. Naawit ko yung Bisaya baga na yung awit baga na yung ang paghirap at mga pagluha. At tusok ko, ito ang sabi nga, amo ang nasulat. Bisan mamatay ko kay Kristo ngalan. Ibig sabihin, kahit mamatay ko sa Panginoon, napa ako iyak. Ramdaman ko ang kuha ng Panginoon, presensya. At kinamagahan, naroon pa rin yung pero wala na. At utay na humilo niya. Kaya yun po ang nagbigay sa akin. Sabi ko sa Panginoon, paano ko masabi na ang Diyos ay makapangyarihan, hindi na naramdaman ang kanyang kapangyarihan. Paano ko masabi ang Diyos na pagmagaling, hindi ko naranasan ang kagalingan. Yun po ang nagpatatag sa akin. At sa mga pagsubok, marami pong mga pagsubok na naranasan ko. Na minsan na habang kami pumupunta doon sa San Antonio, nag-uploading kami. At yung nag-upload pa yan sa may paliko ay galing Villa Celesta, paliko dito punta ng tuloy ng baro. Likuan ng daan, magkasunod kami, nag-sikleta kami, ay naghahabulan yung mga espiritu ng mga jet. Ngayon, yung pag naghahabulan pala, sabi nung mga nauna sa akin, ako nung huli ay delikado daw yan, baka masagad daw sila kung tumigil sila. Ako naman, hindi ko alam na tigil sila, nabangga ko yung kwan. Nabangga ko yung nahuli ang kinasundan ko, yung bisikleta. Pagbangga ko, siyempre, gulong ako pag ganyan doon sa kwan. Yung nauna yung nakalampas, yung pangalawa, talagang nariyan na talaga sa akin. Para may tumulak sa akin pabalik. Ramdam ko yung alikabok ganyan. Sigawan yung mga tao sa naku, kayong kwan. Pero yun po ang isang bagay na talagang Diyos ay nag-ingat siya. Parang diretso ay gulong pa ganyan na nag-aaral na doon. May tumulak sa pabalik na dyan, dumaan lang ang gulong. Yung po sa mga marami pa akong testimony na kaya ako nagiging matatag sa Panginoon na ang Diyos talaga ay napakabuti. Sabi ko nga, paano natin masabi ang Panginoon mabuti kung hindi naranasan yung kabutihan niya. At ang maipayo ko lang, kayo bilang mga bata pa, yung mga interview sa akin naway pag nadaanan din nyo, magpatuloy lamang kayong manalig at sumampalataya sa Diyos at may pananampalataya na gawin nyo. Di lang pananampalataya, isa gawa, isa katuparan ninyo. Pagdating ng araw, no, ay sabi nga na habang namamatyog tayo, nag-matyog din tayo sa Spirit sa ating Panginoon. Ang po ma-advise ko lang. Kaya sa ngayon ako magagaya, hindi ko lang ang buhay namin. Masaya kami ni Mrs. na nagulitod lang. Bisa namin, bisa ay para, diba, nagdadalaw kami sa mga old school namin na halos hopeless lang din makapunta sa church. Dinadalaw namin ni Mrs. yan. Yan po ang aming para pag-ministry sa ngayon. Bukod sa karanasan ng mga miyembro, mahalaga ring marinig ang pananaw ng pamunuan ng simbahan. So, magandang araw po. Maaari po ba ninyong ibahagi kung anong papel ng simbahan sa komunidad ng San Aquilino? Maraming salamat sa iyong katanungan tungkol sa papel o ano ba ang role ng simbahan sa First World Church San Aquilino dito sa komunidad ng San Aquilino. Actually, nagsisimula yan sa tinatawag na spiritual na papel ng simbahan upang ang mga tao ay mahatidan ng mabuti balita ng ating Panginoon tungkol sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang kabutihan, kanyang kadakilaan at kanyang pag-ibig upang ang tao ay kapag nahatidan ng mabuting balita tungkol sa Diyos, ay ito yung magpapalapit sa mga tao papunta sa ating Panginoon. Dahil nga ang simbahan, ang isang konsidera na titingnan ay yung pang-spiritual na bahagi. So yun yung pangunahin. Kapag ang tao ay nailapit sa Diyos at naging nalapit sila sa Diyos, nagkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon, doon nagsisimula ang kabutihan. Pagpapamanhin kung may mga nangyaring di magandang kaganapan, yung pag-uunawaan. Ang Diyos ay malulugod, matutuwa siya kapag may ganong pangyayari sa isang komunidad. At pangalawa, siyempre, ang simbahan ay nakikipag-ugnayan din sa mga nanunungkulan sa barangay
kung kagaya ng kapitan, mga kagawad at iba pang mga ahensya sa barangay level, kung ano ang pwedeng maitulong ng simbahan. Kung kailangan ng clean-up drives or whatever, nagkakaroon tayo ng feeding, nagkakaroon tayo ng kung ano yung maitutulong natin sa barangay. At ang simbahan ay kaagapay ng barangay sa pagsulong para sa kaayusan, kapayapaan, kaunlaran, no? Kapayapaan ng ating komunidad. So yun ang masasabi ko na mga bahagi lamang yun na ang simbahan ay may papel na ginagampanan sa komunidad ng barangay sa Nacalino. Since 1973, noong ang simbahan ay masimulan, noong 1973 or let's say 1972 or early 72 ay nagsimula magkaroon ng mga pagtitipon sa mga bahay-bahay. Actually, ito yung mga kapatiran din na galing sa Roma na kung saan ay magtayo, bumili ng luti dito sa Barangay San Lino. Then, 1973 nasimulan yung pagtatayo ng isang maliit na gusali para yung mga pagtitipon sa mga bahay-bahay every other nights or midweeks, mga paggabing gawain o hapon man ay upang doon tipunin sa isang maliit na gusali. 1973 doon simula. Ngayon, simula noon ang mga kapatiran, mga panahon yun sa panguna ng pastor ay hindi lamang doon sa mga dating mga kapatiran, kundi nag-extend pa sa iba pang mga kakilala nila, kamag-anak, hanggang sa yung mga sumasampalataya sa Panginoon ay dumarami na din. At ngayon, yun yung pangunahing pang-spiritual na kalagayan. Hindi lamang tinitingnan ng isang bahagi, kundi may nagkakaroon kami ng tinatawag na holistic approach, yung sabihin, pang maramihan na ito, na kung saan ay hindi lamang namin tinitingnan yung pang-spiritual na kalagayan, at tinitingnan din namin yung tinatawag na yung pangailangan ng bawat pamilya. So dahil dito, ang simbahan ay nakipag-ugnayan at nakipag-partner sa Compassion Pilipinas upang sa ganun ay sila ay mga ahensya, mga pribadong ahensya na kung saan ay nakakatulong. Dahil dito ay nagkaroon ng kaugnayan ang partnership ng dalawang ito, ang simbahan at ang Compassion Pilipinas, na dahil dito ay naghanap kami ng poorest of the poor. Ibig sabihin ay yung mas mahirap pa sa mga mahihirap. Ngayon, sila yung mga kwalipikado na pwedeng isama upang makatulong sa bawat pamilya, makatulong sa pagpapaaral ng mga anak, hindi lamang sa pagpapaaral ng sa pisikal na kalagayan ng mga bata na kung saan ay hindi maayos sa kansugan. Sila ay sakitin, payat, sa pisikal na aspeto ay natutulungan. Sa material, kagaya ng mga kagamitan kapag pasukan, ay nabibigyan sila ng kagamitan, kagaya ng bag, notebook, or mga ballpen, lapis, or anumang pwedeng uniforme, sapatos, minsan depende sa grab ng pangailangan bago magpasukan. At inaalagaan sila hindi lamang sa ganong tinatawag na bagay, maging sa pag-aaral ay meron tinatawag na ina-assist sila. Kung saan sila mahina, doon sila tinutulungan. Meron tinatawag na 4 aspects, no? Yung tinatawag na physical aspect. Talagang inaalagaan sila pagdating sa physical, sa kalagayan pang kalusugan, ngipin nila, o anumang kalagayan sa physical na kalagayan ay inaayos para maging malusog sila. Physical aspect, spiritual aspect, inilapit sila sa Diyos. Yung tinatawag na tinatawag na socio-emotional, ibig sabihin, paano ba sila makikitungo sa kapwa? So bata pa lang tinuturuan na. Dahil sabi sa Biblia, in Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child on the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, maliit pa, hinububog na sila sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. So, yung socio-emotional, natututo ang bata na tungo ng mabuti sa kanyang kapwa, maging mabait, maging talakaibigan, yung magandang samahan ng kapwa ay sa bata pa lang natututo na sila. At yung isa yung tatawag na cognitive. Yung cognitive ay yung ano ba yung talento ng bata, ano yung skills, ano yung knowledge. So, tinutulungan yung mga bata. So, yun na yung tinatawag na isang layunin upang makatulong ang simbahan sa komunidad sa mga may kalagayang may kahirapan sa buhay.
ang isang pamilya. Maaaring kabuha kami ng isang bata sa isang pamilya. Kung maraming anak at dahil mahirap, minsan dalawang bata kinukuha namin sa isang pamilya at depende po yun. So, yun at naman malaking naitulong sa bawat pamilya. Ang isang bagay pa na layunin ng simbahan upang ang simbahan ay maging tanglaw para sa komunidad na pagsabing tanglaw ay nagliliwanag, ilaw. Nagliliwanag upang ang nadirinlan ay matanglawan. At sa pamamagitan nito ay ang bawat itinuturo ng simbahan ay magiging gabay ng bawat komunidad. Kaya hindi lamang sa ganyang aspeto, pati pagdating sa barangay, sa mga opisyalis ay nakikipag-ugnayan po tayo para sa iba pa mga bagay na may tutulong na simbahan. Yan ang nakikita ko na mga layunin kung bakit meron isang simbahan sa komunidad. So, paano ninyo po tinutulungan ng mga miyembro? Pagdating kasi sa komunidad, pangkalahatan, miyembro man hindi. So pagdating naman sa miyembro, ibig sabihin exclusively for sa mga yung kapatiran na nagtalaga ng kanilang pagiging bilang sa simbahan. Ngayon, balik naman tayo doon sa primary needs ng mga tao. Una, spiritual kalagayan ng mga kapatiran. Tinuturuan sila ng salita ng Diyos upang sila ay hindi lang sila nakakilala sa Panginoon, kundi sila ay lumago sa spiritual, lumakas sa pananampalataya. At siyempre, pag sinasabing lumago ay natututo din sila ng mga responsibilidad bilang miyembro. Hindi lang sila ma-attend kung dahil sa sila miyembro, kundi may mga bahagi na silang ginagampanan. Kaya sa simbahan ay sinasabi kong ito isang pamilya na kung saan ay meron pati, may nanay, may mga magkakapatiran at tulong-tulong ang tinatawag niya collaboration. Yan, tulong-tulong sa lahat ng mga responsibilidad at mga pananagutan pagdating sa simbahan. Siyempre, hindi lamang sa mga bagay na yan, pagdating din sa tinatawag na kangailangan ng membro, siyempre, hindi lang natin tinitingnan yung pang-spiritual bagay, kasi sabi ko nga na ito ay holistic approach sa iba't ibang aspeto. Kaya ang simbahan ay gumagawa din ng kamaraan kung paano makakatulong ang simbahan sa mga kapatiran. Halimbawa, kapag may mga dokumento na hinihingi sa simbahan tungkol po sa isang nag-apply na trabaho, may hingi siya ng good moral, ano pa mga hingin, water baptism, o di kaya yung tinatawag natin engagement certificate, ay nabibigyan natin basta sila ay miyembro ng simbahan. At isa pa, halimbawa, mayroon tayong tinatawag na hospitalization program. Kapag may isa kapatiran na hospital, hindi man ganun kalaki ang naitutulong ng simbahan, pero isang bagay na malaking tulong na rin sa mga na-hospital, na aksidente, o ano pa man. At siyempre, yung kapatiran na miyembro mismo na namamatay, ay nabibigyan din ng tulong para sa ganun ay ang mga miyembro ay meron din tinatawag na benepisyo na nakikinabang sila bilang miyembro, na hindi lang namin iniisip ang mga bagay na pang-spiritual at pang-langit, kundi iniisip din namin ang mga bagay na pang-lupa. At higit sa lahat, yung pananalangin. Actually, ang panalangin na hindi lang para sa mga miyembro, maging extended ito sa buong komunidad na may humihingi ng pananalangin. Kapag ang barangay captain ay nagpatawag na pagtitipon at nakatasan ng pagbilang manalangin, siyempre nandun ang ating agarang pagtugon upang sa ganun ay may panalangin natin ang barangay. So, yun yung isang bagay na kung paano simbahan nakatulong sa mga membro, ay yun yung ginagawa ng simbahan. Ang nais ninyo maiparating sa susunod na henerasyon? Well, siyempre, mayroong nakaraang henerasyon na kami yung naging sunod na henerasyon, at pagkatapos namin ay may mga sumunod na henerasyon. Ito yung mga kabataan sa kasalukuyan, mga kapatiran sa kasalukuyan. Kasi ang sabing henerasyon ay hindi lang ito tumutukoy sa isang level, kundi ang kalahatang henerasyon. At sa sunod na henerasyon na maaaring wala pa o maliliit pa sila, ay ang may papati natin sa sunod na henerasyon kung ano yung nasimulan ay pagpatuloy. At lalo pa nilang ipagyamanin kung ano yung nakikita nilang mga infrastruktura at ano bang mga
nadatnan nila, maaari pa nila itong palaguin, pagyamanin at lalo pa nilang ayusin sa kanilang kapanahunan. Siyempre, kung ano yung legacy na sa unang henerasyon hanggang sa panahon namin, hanggang sa panahon ng mga kabataan sa ngayon, ay yun din yung legacy na ipagpapatuloy at patuloy na paunlarin yung kung ano yung nasimulan pagdating sa panampalataya, pang-espiritual na kalagayan, pang-pisikal bahagi ng simbahan, at siyempre sa personal ng buhay ay patuloy na yung mga kabutihan, mabubuting asal at yung maganda pakitungo sa kapwa. At siyempre yung paano din na sa dating henerasyon hanggang sa panahon namin, hanggang sa ngayon ay nagsusumikap na para may pagpatuloy at na rin papalugayin ang nasimulan ay yun din ang ipaparating natin sa mga susunod na henerasyon. Sa kabuuan, makikita na ang Foursquare Church sa San Aquilino ay higit pa sa isang lugar ng pagsamba. Ito ay nagsisilbing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga taong kabilang dito. Isang espasyo kung saan nabuo ang ugnayan, na ipapahayag ang pananampalataya at naipapasa ang mga paniniwala sa susunod na henerasyon. Sa taong ito, ipinagdiriwang ng simbahan ang ika-53 taong anibersaryo, isang patunay ng katapatan ng Panginoon sa mga miyembrong patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Makikita rin ang bunga ng pagkakaisa ng komunidad mula sa pagtatag ng gusali hanggang sa patuloy na pagtutulungan at pagdadamayan ng bawat miyembro sa lahat ng pangangailangan. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan natin ang mga kasaysayan ay hindi lamang nakatala sa mga aklat, kundi patuloy na nabubuo sa karanasan ng mga tao sa loob ng kanilang komunidad. At higit sa lahat, malinaw na kung wala ang Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi may sasakatuparan. Sa Foursquare Church na San Aquilino, hindi lamang pananampalataya ang namamayani, kundi ang pagkakaisa, pag-asa at patuloy na paglakad kasama ang Panginoon.